Hey mga buddy, welcome to the channel kung bago ka lang dito, at welcome back to the channel kung hukluban ka na dito. And today we have a 2023 Nissan Almera EL MT Turbo. Yun ang pinaka-importante dyan, MT Turbo. And today, syempre, ano nga bang gagawin natin dito mga buddy? Syempre, checkin natin ang design, checkin natin ang interior, creature comforts. Syempre, dadrivein natin yan, bibigyan natin ng beans. Pabay na antay natin. Let's go! Ah! As usual mga buddy, Mab Auto Style, sinisimula ko sa design. Design for me looks aggressive. May mga lines sa hood, looks modern. May itsura naman. Sa side, very few lines. Yan, halos isa lang Isa lang, naputol na dito sa may side mirrors. Yan, nawala na dyan. So, isang line lang. Okay naman. Looks futuristic, at least sa paningin ko. May kanya-kanya naman tayong paningin. Headlights looks aggressive, parang galit. Yan, ganun. And grill looks so good, maliit lang, pero meron naman siyang sa ilalim. Yan, meron din siyang grill sa ilalim. Headlights, turn signal lights, park lights are all halogen. Wala ka man lang DRL or daytime running lights. At dito naman sa likod, it's very clean looking, at least for my taste. Malinis siya. May konting lines dyan, sa gilid na yan. Siyempre, turbo badge, because this is a turbo. It will go to the engine later. Pero sa likod, meron na mga LED kahit pa paano. Yung taillights mo, LED. But yung brake lights niyan is not LED. Same as your turn signal light. Hindi siya LED, halogen. And reverse light, halogen. For 839,000 pesos. At itong sedan na to mga buddy ay may ground clearance na 135mm. So sedan na sedan siya. Hindi siya ganun kataas. Ingat sa mga gustong mag-off-road nito. Huwag nyo pang off-road to. 135mm ground clearance mga buddy. Not my style talaga. Kasi more of old school guy. Gusto ko yung mga wavy style lang. Pero kung styling at styling lang, okay naman to. It's just not my thing. Silipin natin ang interior mga buddy. Tingnan natin ang mga creature comforts, features. So to enter the car mga buddy, ito ang kanyang key. I don't know, hindi to proximity key kasi meron kang flip key. Para kang mananaksak ng tao. Yan. Pindutin mo lang dyan. Unlock mo. Yan. I think may chip din to mga buddy. And here's the interior. As expected, this is the base model EL MT. And ito yung door cards niya mga buddy, full of plastic. Pero maganda yung texture ng plastic niya. And dito meron ka pang carbon fiber looking. May door pockets din dyan. And here's the interior. Let's go inside. Usual dashboard is full of hard plastics. Design ng dashboard okay naman mga buddy. Yun nga lang, wala siyang pocket dito, but meron naman dito mga buddy. Yan, meron dyan. But overall, dashboard design is okay naman. Looks modern. Yung parang pag nagda-drive ka, parang pagkalaki-laki ng dashboard mo. Ganun. So, steering wheel is not wrapped with leather as expected. But, it's a flat bottom steering wheel, ha? Okay din. Two-tone siya. Meron siyang silver grayish thing dito. Ito yung multimedia. Actually, hindi to multimedia. Radio lang siya. With, pluggable Bluetooth dito. Pag sinaksak mo dyan, kukonek mo yung cellphone mo. But anyway, I'm pretty sure wala tong Android Auto or Apple CarPlay of some kind. Dahil Android Auto or Apple CarPlay requires screen to display yung syempre, yung mga lumalabas sa cellphone mo, di-display doon. But this is LCD, not LED. Gauge cluster mo naman mga buddy, analog. Tapos meron kang LCD screen sa gitna that displays your basics. Gaya niyan. Meron kang average fuel consumption, depende sa apak mo. Kilometers per liter, andyan yung fuel, fuel gauge, time na dinadrive mo na, trip A, trip B, yung mga basic na ganon. Pero isa sa pinakayo ko, wala na naman siyang temperature gauge. Ewan ko ba, anong nangyayari sa mga kotse ngayon? Bakit walang temperature gauge? Down here naman sa ilalim ng radyo mo, nandiyan yung climate control mo, mixed with LCD sa gitna and rotational buttons. Very simple, very clean. Under that, meron kang mini pocket. Yun, may mini pocket ka naman dito kahit pa paano lagayan ng
cellphone or kung kahit ano man, cards. Meron kang old school 12 volt socket dyan mga padi. Yan. Diyan din yung Bluetooth connector mo, saka yun, yung pang ano ba yun? Jack, kabitan nung, ewan, kung ano yun, basta bilog, yan, bilog. But anyway, down here sa middle, yan, manual, may silver trim dito. Wala kang armrest. Wala kang armrest, pero meron ka namang dalawang cup holder dito or bottle holder. Another 12 volt socket here. Meron ka na namang bottle holder dyan na square. Yan, square bottle holder. Anyway mga pad, dahil nakabalot ng seat cover to, kita ko naman yung ano niya, cover niya. Ayan o, mix siya ng parang gray or cream, black. Tapos merong design na ganun. Mukhang okay naman yung design niya. Seats are a little firm. Firm ang foam niya mga padi. Check natin to. Oh, wow, okay, okay. Walang alog. Maalog lang yung plastic, pero I'm not sure dun sa espresso na review ko, kumakalog talaga. I'm not sure bakit ganun yun mga padi. Ito wala naman. Yung ano lang, yung lambot lang ng plastic, hindi gaya nung sa espresso. I'm not sure kung anong nangyari dun. Glove box mo naman, it's so big mga padi. Yan, nandyan yung manual mo, dahil mo pwedeng ilagay dyan. Dahil mo pwedeng ipaglalagay, hindi lang puwet wipes o bulaklak ng tatay ko, pwede ko rin ilagay dyan. Bulaklak niya, kasyang kasya. O diba? Luwag eh. Gulat ako sa kotse na to, luwag ng glove box. Steering wheel is a little firm mga padi. A little firm siya. Ito yata yung polyurethane plastic or PUP. Mataba naman siya. Masarap ang grip niya mga padi dahil medyo girty siya. Girty. Yun nga lang, wala kang audio controls dito man lang or Bluetooth controls para sa cellphone mo. Ayan o. Kukonek mo rin yung cellphone mo eh. For 839,000 pesos, wala nun mga padi. Wala nun. Anyway, seating naman, adjustable ang height niya mga padi. So, binaba ko na to sa pinaka mababang seating position. Ito yung adjustment niya. Ayan. Tumataas, bumababa. Ayan. Gusto ko lang yung mababa talaga para feeling sports car. Saka mas nararamdaman ko yung ginagawa ng kotse pag mababa yung upo ko. So anyway, kung ako magdadrive, this is my driving position. Yan. Steering wheel naman, maraming adjustment kahit walang controls dyan. Meron kang tilt and telescopic mga padi. For 839,000 pesos. Wala ka nga lang audio controls, Bluetooth controls for 839,000 pesos. So anyway, this is my seating position kung ako magmamaneho. Syempre, ano nga bang gagawin natin? Checkin natin ang space sa likod, saka mga creature comfort sa likod mga padi. Alright, same here at the back. Door cards, full of plastic. Maganda naman yung texture ng plastic niya. Although it's hard plastic, meron ka pa ring carbon fiber looking dito mga padi. And a bottle holder, walang packet. Yeah, may speaker ka naman dyan. But kung ako ang uupo dito, ayan ang space ko mga padi. Kung nakikita nyo, ayan. Layo, maluwag. And I can stretch. Pwede ko ipasok yung pako doon sa ilalim. D4 test. Simpleng-simple, although medyo sumapit ng konti yung shoes ko, pero napakadali. But kung nakasagad dyan, let's move there. May space pa rin yung tuhod ko mga padi. Yan, And I can still put my feet under the seats. Kaya naman. D4 test, mahirap na to sigurado. Kaya pero for a 5'5", 5'6" human, medyo mahirap gawin. Pero still doable. Headrest is not adjustable. Hindi ko siya mahila. Anyway, meron bang baby seat tether dito? Nakatakip kasi. Yun, meron naman. Ayan, may logo ng baby seat tethering. So, meron siya mga padi. Yun lang ang amenities dito. Walang charger dito. Nothing. Because this is the base model for 839,000 pesos mga padi. Check naman natin yung trunk kung ano meron doon mga padi. Okay, to open the trunk, meron kang usual na hinihilang lever doon or meron din sa key na pwede kang pindutin para bumukas yung trunk. And if you open your trunk, it's very basic. Wala namang unusual dito mga padi, but it's very big. Hindi ko alam ang capacity niyan, but lalagay ko na lang dyan mga padi kung maalala ko. But anyway, sa ilalim nito mga padi, andyan yung spare tire mo, andyan yung jack, tools, dito rin.
and your, anong tawag dito, early warning device. That's it. Nothing special, nothing unusual. At least meron cover tong trunk door mo. Wala nga lang hawakan para maibaba ang trunk. So, syempre, saan ka ba kakapit? Dito. So, ang dami ko nakikitang sasakyan minsan sa expressway. Puro fingerprint dyan. Ibig sabihin, walang kapitan yun or nasanay na silang dyan kumakapit. Anyway, mga buddy, wala naman ako ma-discuss dito. Silipin naman natin yung makina, mga buddy. Well, to open the hood, dito yung lever mo. Ayan, katabi niya yung fuel tank cover mo. May label siya, hindi gaya ng iba. So, just pull it. Once you hear that, open na yan. Okay, under the hood. Mainit. Ow, 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 ow. Here's your engine, mga buddy. Ito nga, mga buddy, ang 1 liter inline 3 DOC or double overhead cam na may turbo. Yun, for 839,000 pesos. Na may power na 99 horsepower and 160 Newton meters of torque. Yun ang binabayaran dito, mga buddy. But anyway, it's mated to a 5-speed manual transmission nga, mga buddy. I have nothing to discuss here. Let's try to drive it, mga buddy. Okay, mga buddy, driving the Almera EL-MT Turbo. Nakatira na naman tayo ng manual. Sa panahon ngayon, mahirap na maghanap ng manual na somehow performance-y. Mga buddy. Na, ewan ko kung bargain ba to. 839,000 for a base model. Bargain na ba ngayon yun, mga buddy? But anyway, simulan muna natin sa steering wheel. As usual, electronic power steering wheel is napakagaang, mga buddy. Komportable. Yan ang mga katangian ng usual na electronic power steering wheel sa mga kotseng kagaya nito. Yung mga commoners buy na kotse. Yan. Electronic power steering, komportable, magaang. Pero ito, mga buddy, it's a little playful, mga buddy. Yan, konting ganyan mo, ay paano may nangyayari. At yung mga sinabi ko kaninang walang DRL, walang LED kahit paano sa headlight or park light, I mean it, for 839,000 pesos. Pero hindi naman yun pala ang binabayaran mo dito, mga buddy. Third gear. Yeah. Whew. Imagine 99 horsepower, sabihin na natin 100-ish horsepower and 160 Newton meters of torque. Mga buddy. Yung 160 na yan, somehow malakas na yan. Malakas na torque na yan. Tayo ng aircon. Testing lang. Yun. Ride niya is how a sedan should be. Hindi siya matagtag, komportable. May nararamdaman kang ganyan, vibration. Pero normal naman yan sa mga sedan. Actually, mas firm ang suspension nito kumpara sa Accord ko. Kasi yung Accord ko, dumuduyan talagang ganun yun. Ayun yung gusto kong iparating dun sa isang commenter na lahat naman nagbabibrate. Oo, lahat nagbabibrate. Depende sa lakas ng vibration. Ito meron, pero very minimal. Yung Accord ko, duyan kumpara dito. Pero hindi siya, hindi to bugbog. Ito yung steering wheel niya, mga buddy. It's very playful. And yung suspension niya is hindi ganun kahiga. Malalaman natin yan pag inakit natin ng Sampaguita Burgring sa next video, mga buddy. Sa next video gagawin natin yan. City drive muna tayo. Power niya is hindi nakakagulat dahil nasanay naman ako sa big engine ng Accord ko.
Actually, ang maganda lang dito dahil nga turbo, yung torque niyang 160 maaga mo mararamdaman. Yes, so kasi dahil nga sa turbo, labas ka agad yung torque niya mga buddy. Baka sabihin na naman ng isang commenter dyan, nitpicking ako. May isa ako napansin dito, which is, hindi ko alam kung gusto ko o hindi, pero more of hindi ko gusto. Yung rev hang niya. Madalas to sa mga 3-cylinder rev hang. Tingnan nyo, pagkakambyo ako Yun. Ang tagal bumaba nung RPM. Yun tagal bumaba. Brakes are good. Bitey siya. Bitey. Yun lang ang niya, bitey. Masyado siyang kagat agad. So, a little modulation will help. Kailangan mong kilalaning maigi yung preno mo para yung kung may sakay kang chicks dyan, hindi mahilo. Kasi konting niya, yan. Kikita nyo yung camera. Ganun. Kaya, a little modulation will help mga paddy. Sitting position mga paddy, perfect for me, for my build. Ewan ko dun sa mas matatangkad pa sa akin. Dahil nga, nababa ko yung upuan na sagad. Ito, tilt and telescopic. So, I like it. Wala lang akong armrest dito sa gitna. Kasi minsan syempre, papagod ka rin mag-drive. Meron naman dito, yun nga lang, matigas. Syempre, given na yan. This is the base model. No soft touch or anything. Ultimo yung steering, medyo matigas. Pero girthy naman siya, girthy. Girthy. Kaya masarap siyang i-grip. Tapos ito, flat bottom nga siya. So marami kang space sa tuhod mo. Ang ko lang dito, medyo hirap ako mag-heel and toe, mga buddy, kasi malayo yung pedal, malayo yung throttle pedal dun sa preno. So I need to adjust my brake, yung pag-apa ko sa preno. Kailangan niya, kung nakikita nyo, kung normal na nasa gitna ka umaapak, dito ako umaapak sa gilid para madali kong ma-rev na ganun, ma-blip. Ganun ko siya ginagawa. Nawala yung signature 3-cylinder sound dahil sa turbo, hinihigop niya yan Tingnan nyo mga buddy lakas humila diba? For what it is, malakas siyang humila. Kung ako papipiliin, Vios, ano pa bang competitor nito? Vios, yung sa mga Geely or itong Nissan na to, itong 3-cylinder turbo na to, for 839,000 pesos, kahit wala yung mga DRL na yan, dito ako, mas mag-e-enjoy ako dito. Doon ako sa mas mag-e-enjoy ako mga buddy. Manual transmission, turbo, kahit 1 liter lang, pwede, not bad. Yan, noise. Well, while in traffic tayo, 3-cylinder to mga buddy. Isa to sa pinakamagandang 3-cylinder na na-drive ko. Vibration, very very minimal. Maganda ang nito mga buddy. Ang engine mount, engine support. Sana gayahin to nung Suzuki, Toyota. Very halos wala talaga. Para ka naka 4-cylinder sa vibration. Lakasan mo lang ng konti. Maganda engine mount nito. Yun nga lang, pag nagka-problema yung engine mount na yan, malamang mahal yan. Clutch travel is napakahaba. Alam mo yun, yung apak. Yung apak ang ibig kong sabihin mahaba. Ito, liwanag. Taga, mapakita ko sa inyo. Yan. Tingnan nyo Yun. Medyo mahaba yung travel niya. Yung iba, hindi ganyan kahaba But anyway, clutch bite niya naman is okay lang. Nasa above above middle. Kung nasa patag ka, above middle. Saka siya, minsan kasi naapakan ko yung ayan, speaking of suspension, ayan, malubak dito. Okay naman, komportable. Gugulat kayo dito mga buddy. Pag naka-test drive kayo nito, komportable, given na turbo, maganda torque niya kumpara sa competitors.
Ewan ko ano pa mga turbo dyan na competitors. Pero ayan, dito lagi kong dinadaan dito yung nire-review ko. Dito talbog-talbog ako dito sa sa espresso, sa race. Medyo dito hindi. Nararamdaman mo gumaganon pero hindi ka niya ginugulpe or hindi ka niya inaasar, iniirita dahil matalbog siya. Sarap po. Yun nga lang, steering wheel is very light talaga. Hindi ako fan talaga ng mga ganitong steering talaga. Mas gusto ko pa rin yung power steering fluid. Yan, ganyan. Ito, lahat magaang Nakatigil, umaandar, lumiliko ng high speed. Magaang. Nawala lang talaga yung signature 3-cylinder sound niya. Minsan kasi nadadala ka sa emosyon ng mga ganun pag naririnig mo yung makina. Dahil turbo na siya, ayan, hinigop niya na lahat ng tunog. Ririnig mo, mahinang-mahina na lang yung angil ng 3-cylinder. May kasama ng sipol. Ito, hindi rin dito, hindi rin flat or ayan, pwede ko magmabilis ng konti, di ba? Liko test. Medyo flat medyo flat. Habol humps test. Di na umabot. Okay, anyway, while waiting dito sa traffic, visibility niya mga buddy, okay naman. Dahil yung side mirrors is naka-atras dito and may small window ka dyan. Ito medyo mataba pero okay lang kasi nga wala naman yung side mirror dun may window ka pa rin dyan. So okay na okay dito sa may rear view mirror. Okay naman. Kasi yung upo dyan medyo mababa. Yun nga lang yung shoulder line medyo mataas ng konti, hindi naman sobrang taas. At isa pang reklamo ko dito, for 839,000 pesos wala ka man lang rear reverse sensor mga buddy. For 839,000 pesos wala kang reverse sensor. Wala man lang nilagyan. Nissan, mura lang naman yun, kahit reverse sensor lang. Ang haba pa naman ito, may kahabaan siya parang mas mahaba siya sa Vios ng konti. Yun nga, pag na-drive mo, mapapatawad mo naman. Mapapatawad mo siya sa mga kakulangan niya sa buhay. Sa little playful, maganda humila, at bigyan pa natin ng konting drive mga buddy. Yan, let's go. Yun sharp siya lumiko Sana napipick up ng microphone yung engine sound. Yes, okay. Yan, bigyan natin ng konting liko dito mga buddy. Mga 60 km na liko. Yan, dito. Medyo suwayin muna natin yan. Sarap lumiko mga buddy. Tunog nyo. Oops, motor. Downshift, rev match, liko. Sarap, ganda suspension niya mga buddy. Gulat ako dito kasi nagulat ako corny. Pero totoo mga buddy, ang ganda ng suspension, sarap niya i-drive dahil nga kahit paano maganda humila. Although hindi naman nakagulat yung power, pero kung kukumpara mo sa competitor niya Vios or Honda City, sarap ng hila nito. But mga buddy, syempre don't expect na matipid to sa gasolina dahil 1 liter 3-cylinder lang. May turbo naman. Kung lagi kang natutuwa, apak ka ng apak, malakas din sa gasolina to.
Tingnan natin dito. Woo! Pwede. Oh, alam niyo naman ang C5, napaka-smooth. Pero komportable ko. Dito tayo sa gitna, lalo na tong gitna na to, track lane. Raramdaman mo yung mga ganun, pero hindi siya, hindi ka niya nilalamog. Oh, that's what I mean. Matagtag or Yung isang pilosopo dyan eh. Mararamdaman mo talaga yan, pero hindi ka niya binubugbog. Gaya nito. Lahat naman matagtag, lahat maingay. Try riding a Mercedes-Benz na S-Class. Babago yung sinabi mo. Pero dahil normal cars lang ang nire-review natin, mga buddy, nararamdaman mo yung mga imperfections sa kalsada, pero hindi ka binubugbog. Gaya nung sa Espresso talaga, may pagka-violente suspension nun. Although unfair comparison, sedan to, yun, di ko alam kung anong category no, subcompact. Ano ba yun? Crossover SUV? Ano ba? Subcompact car? Pero syempre, suspension tuning yan eh. And mga switch gear niya, ibig sabihin itong mga to, yung iba plasticky ang ang feel eh. Ito hindi, may pagka-social mga buddy. Ito. Yung mga yan. May pagka-social Yung iba plasticky, ito hindi. Fourth gear, yung hila niya. Ganda ng hila. Dahil yan sa turbo, baka na naman may mamiloso po dyan. Turbo eh. Yun nga yun. Dahil nga sa turbo. For 839,000 pesos. Wala kang mga DRL, wala kang mga LED, wala kang reverse sensor, but you have the turbo, you have a good handling car, ganda suspension. Doon niya binuhos yung pera ni Nissan. Hindi ko akalaing si Nissan pala gumagawa pa ng mga gantong kotse, pangmasa. Ewan ko kung pangmasa yung 839,000 pesos nung bago to. Dahil this is a 2023 model and somehow 2023 model to mga buddy, meron na siyang 28,284 kilometers and counting. So ibig sabihin, medyo gamit na gamit to for that year. Isang taon pa lang siya, ka 28,000 na. Pero so far, wala pa naman ako naririnig ng mga rattle dito. Parang bago pa rin ang feeling niya. Let's not discuss dito reliability. Dapat sa may-ari nyo tanongin yun. Always sinasabi ko naman yan madalas pag naaalala ko. Siyempre maganda kasi bago, natural. Pag naluma na, maintain mo. And I've heard pyesa ng Nissan medyo pricey, kaya ingat-ingat tayo sa pagpili ng kotse. Pero I'm just saying, nararamdaman ko dito, it's enjoyable to drive mga buddy. I think this could be a Genesis Boy Racer's car. Manual transmission, malakas humila dahil sa turbo. Pwede eh. Lakas ng hila eh. Woohoo! Yeah, sarap. Pwede, approved to. Kung bibigyan ko to ng score na out of 10, I can give this 9.5 out of 10. Sa space, sa driving experience, kung gaano siya kasaya. Dahil base model to, expect the interior na full of plastic. Radyo, ganyan lang. I can take all of that kung ganito siya kasaya i-drive. Mabayo. Ayun. Naririnig ko yung bayo ng jeep.
Boom, boom. Okay, first gear, second gear lang. Simpleng hila. Whew. Kailangan mo lang ng perfect timing sa pag-release ng clutch eh. Kasi minsan bumabaksak siya dun sa medyo nagbo-bog down. Oo. So kailangan ko pa siyang kilalanin. But yeah, anyway, that's it for today's video ng 2023 Nissan Almera EL Turbo MT. And I hope kung naghahanap kayo ng ganitong kotse, this video might help you. Kaya dutin nyo na yan, subscribe button na yan para ma-update pa kayo sa ibang future car reviews ng Mab Auto Channel. And dutin nyo na rin yung like button na yan para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm, mga padi. That way, baka ipasa ni YouTube sa mga naghahanap ng new cars na car review, diba? Mapanood ng marami-rami o mas marami pa. And that way, syempre, mas makakarenta ako ng iba pang kotse na nire-request nyo or kung ano pang pwedeng ma-rent dyan, mga padi. Anyway, that's it for today's video and I'll see you on the next one, mga padi. Doon tayo sa Sampaguita Burgring. Okay? Uppercut!